Talia's POV. Paniguradong kagagawa na naman yan ng Ate Rebecca mo. Grabe ang pagkaingit niya sa'yo. Maluwag na ata ang tornilyo niya. Worst, ikaw ang pinag-iinitan niya. Halos gusto ko ngang umiyak. Hindi ko ito magagawa. Alam ko yan. Ikaw ang pinakasantang nakilala ko sa mundong ito, Talia. Sa sobra mong ang kabaitan pati sarili mong buhay iaalay mo dyan sa pinagbubuntis mo. Sa bagay yan naman talagang nararamdaman ng isang ina. Huwag mo na yan pansinin, Talia. Mawawala din ang issue na yan. Saka imposible naman na walang gawin dyan ang grandpa ng baby mo. Kung walang kwenta talaga yung asawa mo, kung sino pa ang kabit, siya pa ang pinapanigan ng karamihan. Bakit kaya? Dahil ba sila yung matapang? Chill na buntis, ako na lang na-stress para sa'yo. Napapikit na lamang ako at tinapik nga ako sa balikat ni Gwen. Kukunin ko lang ang bitamina mo at makakatulong sa'yo na labanan yung tumor mo. Malay natin mabait talagang himala sa'yo. Pero nag-aalala talaga ako ng gusto sa'yo, Talia. Pagkaalis naman ni Gwen, bigla ako nakatanggap ng mensahe na galing sa isang numerong wala naman sa contacts ko. Nang i-play ko ang video, kuhang-kuha kung paano nilagay ni Ate Rebecca sa bulsa ko ang bracelet. Sino nagpadala nito sa akin? Pero malilinis ko ang pangalan ko nito dahil sa ginawa ni Ate Rebecca. Lalo na sa paningin ni Vladimir. Hindi ako magnanakaw at ni minsan, hindi ako nagnakaw o nag-ari ng bagay na hindi naman akin. Nang maibigay na sa akin ni Gwen ang bitamina ko, kaagad ako nagpaalam sa kanya. Babalik ka na ba sa trabaho ulit? Umiling ako na may ngiti sa aking labi. Malilinis ko ng pangalan ko, hindi ako isang magnanakaw. Ha? Paano? Tada! At ipinakita ko sa kanya yung video. Walang hiya talaga yung Ate Rebecca mo. Kahit sa department nga namin noon, talagang bida-bida yan sa kalokohan niyang Ate Rebecca mo. Isa siyang malaking pahamak. Sige na, Talia, dapat na matauhan na yung asawa mo niyan. Hindi kaya kawawa nito si Ate Rebecca? Ay sus! Iniisip mo na naman siya. Ikaw ang bahala, Talia. Inisip ba niyang kahihinatnan mo sa ginawa niyang ito? Trying hard na mga agaw na nga, maninira pa. Buti na lang talaga hindi mo siya tunay na kapatid. Kasi magtataka talaga ako kung saan siya pinaglihi. Mabuti pang i-upload mo na rin yan nang maging malinis na ang pangalan mo sa mga siraulong nagmamagaling. Hindi, sapat na sa akin na sa asawa ko lang malinis ang pangalan ko. Talia, kapag sinabi ni Vladimir na kailangan kong i-upload ito, gagawin ko. Bye, Gwen. Ikaw ang bahala. Ni minsan hindi ka sa akin nakinig. Huwag kang babalik na iiyak ka sa harapan ko, ha? Na sana nga si Gwen na lang ang naging kapatid ko. Vladimir's POV. Nasa harapan ko ang bawat miyembro ng mga legal department dahil nga ang asawa ko pinagpifiestahan sa social media. Nakayuko sila hanggang sa dumating ang ilang IT para ilatag sa akin kung kanino nanggaling at sino ang nagpost ng kalokohan na yon. Ngunit bakit pa ba ako maghihinala sa ibang tao ang gagawa nito? Si Rebecca. Bullshit. Kaya ang magagawa na lang talaga ang burahin ito sa lahat ng plataforma. Buisit. Nang dumating si Secretary Philip at lumapit sa akin upang mahinang sabihin na naghihintay sa opisina niyo si Madam Duralte. Si Talia, umiling si Secretary Philip. Si Miss Rebecca. At talagang ang pakilala niya sa opisina ko, siya ang pinakasalan ko para tawagin siyang Madam Duralte? Talaga bang maibibigay kong titulong yan kay Rebecca? Hindi. Lumabas ako ng conference room. At habang naglalakad, ilang weeks pa ba para makuha ang paternal test na dinadala ni Rebecca ngayon? 6 weeks, Master Vladimir. So kailangan ko pang maghintay ng 2 linggo? Talia's POV. Kate, sa company ng asawa ko. Kailangan ko po bang tawagan muna si Secretary Philip? Wag na. Kung may ginagawa man siya kapag dumating doon, makapaghihintay din naman ako. Sa hindi ko nahahayaan na patuloy na pinapaikot ni Ate Rebecca ang asawa ko. Kahit nga konting oras na lang ang nalalabis sa akin. At nang makarating nga kami sa kumpanya ni Vladimir, lumapit na ako sa may receptionist desk. Saan bang elevator para sa executive floor? Ano sadya po nila sa executive floor at sino po sila? Na nawala ngiti ko sa aking labi sa hindi ako kilala ng receptionist. Madam Talia Maria Duralte, pakilala sa akin ni Kate dito. Ang asawa ni Master Vladimir. Naikipinanlaki ng mga mata ng receptionist. Medyo may pagtatakat na guguluhan. Ngumiti pa rin ito sa amin.
Maaari ko ba makita ang identification card niyo? Kumuha naman ako ng ID at ipinakita sa kanya. Meron pa ba kayong iba? Kaya kumuha ulit ako at nang makumpirma niya na ako talaga. Sumunod po kayo sa akin, Madam Durarte. Kaya sumunod na lamang ako sa kanya at sumakay nga kami sa executive elevator. Nang bumukas ito, kaagad na sumalubong sa akin ang napakataas na palapag. Mailiwalas ang paligid at parang napakaganda ng tanawin. Saka hinatid ako sa isang pinto. Heto ang opisina ni Master Vladimir, Madam Durarte. At pinagbuksan nga ako. Pagpasok namin ni Kate, nakatalikod ang upuan ni Vladimir. At nang humarap ito sa amin, nagulat ako kung sino ang nakaupo. Si Rebecca. Nawala din ang ngiti ni Ate Rebecca sa kanyang labi. Anong ginagawa mo dito, Talia? Napangisi ako sa kanya. Sa totoo lang, medyo nga naiinis na ako makita si Ate Rebecca. Lalo na siya ang gumugulo ng tahimik kong buhay. Tinanggap ko naman ang kapalaran ko na maging asawa ni Vladimir. Pero sana naman, hindi ko rin kapalaran na guluhin ni Ate Rebecca. Nais ko ng tahimik na buhay. Hindi ba dapat ako ang magtanong yan? Sino ka para maupo sa upuan ng asawa ko? Kailangan kong lumaban. Humarap ako sa kasamahan naming receptionist. Anong ginagawa ng babaeng ito sa opisina ng asawa ko? Madam Durarte, nakaagad ikinayo ko ng receptionist. Pasensya na, nagpakilala kasi kanina siya bilang Madam Durarte. Hindi naman ako nagdalawang isip na papuntahin siya dito. Kaya pala hiningan mo muna ako ng 2 ID? Saka lumingon ako kay Ate Rebecca. Kahit kailan, hindi ka karapat-dapat na maging Madam Durarte. Kate, paalisin mo ang babae niyan dito. Sa tumaas ang dugo ko kay Ate Rebecca. Lumapit naman si Kate at kinaladkad nga palabas si Ate Rebecca. Bitawan mo ko! Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Malilintikan ka, Talia, kay Vladimir. Malilintikan ka talaga. Ang kapal ng mukha mo. Nang biglang bumukas ang pinto bago pa man makalabas si Kate at Ate Rebecca. Si Vladimir at ilan niyang kasamahan. Anong nangyari dito? At si Ate Rebecca bigla na lamang sumigaw na parang may masakit sa tiyan niya. Kaya nabitawan ito ni Kate at hindi naman patulak pero nang bumagsak si Ate Rebecca na parang itinulak ni Kate. Masakit, Vladimir! Ow! Naikinalapit bigla ni Vladimir kay Ate Rebecca at binuhat ito upang iupo sa sofa. Magpatawag na kayo ng doktor! Sigaw ni Vladimir na parabang natatakot na may mangyaring masama kay Ate Rebecca. Nagmadali namang kumilos sa mga tauhan niya at lalapit sana ako kay Ate Rebecca nang, "Huwag kang lalapit sa akin, ipokrita ka! Kapag may nangyaring masama sa baby ko, kasalanan mo ito, Talia! Sinadya mo talagang ipakaladkad ako at ipatulak ako sa ladyguard mo?" Napailing ako. Itatanggi mo pa talaga? Grabe na ba talagang galit mo sa akin, Talia? Tungkol ba ito sa nagkalat mong pa-issue sa social media at gumaganti ka na sa akin? Hindi ako makapaniwala na itatahi yun, Ate Rebecca. Para nga may dahilan ako na gawin yun ni Kate sa kanya. Saka hindi naman talaga siya tinulak ni Kate Vladimir, ipatawag mo na lang sila, Mami. Si Mami lang ang doktor na kailangan kong paniwalaan. Dahil malay mo, sa sobrang inggit at galit sa akin ni Talia, nakausap na niya lahat ng doktor. Please, makinig ka sa akin. Ibang klase talaga si Ate Rebecca. Dahil sa nangyari, pinahintay na lamang ako ni Vladimir sa isang silid at inintay nila na dumating si Mama, si Doktora Carlota. Saka napansin ko si Kate na nag-aalala din para sa trabaho niya. Kaya naman, Kate, kuha ko ng atensyon niya. Ngumiti ako sa kanya. Alam kong hindi mo siya tinulak. Drama lang yun ni Ate Rebecca. Ipapaliwanag ko kay Vladimir. Saka alam kong paniniwalaan ako ng asawa ko. Nag-aalala lang yun kanina dahil nga buntis si Ate Rebecca. Malumanay itong tumango. At maya-maya nga bumukas ng pinto. Inaasahan ko nang nanlilisik ang mga mata ni Vladimir na papasok dahil baka kung ano na naman ang ipinakitang drama na mag-ina sa kanya at pinalalang ang sitwasyon. Lumapit si Vladimir sa akin at gigil na hinawakan ng braso ko. Kung hindi pa ako dumating, ano pa nga bang magagawa mo kay Rebecca? Vladimir! At binitawan niya ako. Saka hinarap si Kate. Ikaw, kailangan mo na atang maghanap ng panibagong trabaho dahil simula ngayon, tanggal ka na. Vladimir! Awat ko sa kanya na napahawak ako sa kanyang kamay. Ngunit si Kate kaagad namang lumabas sa silid at binitawan ko si Vladimir para habulin si Kate nang biglang hinila ako pabalik ni Vladimir. Hindi pa tayo tapos, Talia. At medyo nga hindi magandang paningin ko sa nararamdaman kong inis at pagkasuklam sa katangahan ni Vladimir. Para hindi niya makita ang katotohanan,
Sinampal ko siya ng labis nga nitong ikinagulat. Hindi pa nga tayo tapos. Kailan ka ba magigising sa katotohanan, Vladimir? Ngunit napangisi lamang ito sa akin. Saka hinimas ang pisngi niya. Katotohanan na balak mo saktan si Rebecca? Katotohanan na may balak ang maglaglag ang dinadala ni Rebecca? Kamuntik na yung Talia. Hindi mo ba nakita na hindi siya tinulak ni Kate? Sinadya lang ni Ate Rebecca na, tumigil ka na Talia. Tumigil ka na sa plano mong pumatay ng inosenteng bata. Naikinatigil ko nga. Hindi ako makapaniwala. Pinagbibintangan ba talaga ako ni Vladimir na magagawa kong pumatay ng bata? Ako nga, sariling buhay ko nang nasa peligro para lang mabuhay at maisilang na masiglang baby ko. Baby niya. Tapos ito lang ang sasabihin niya sa akin. Wala akong plano na gawin niya, Vladimir. Wala akong plano na saktan si Ate Rebecca. Sa totoo lang nga, iniiwasan ko siyang makita. Pilit ko na lang iniintindi ang nangyayari sa pagitan natin. Ako ang asawa mo. Ako ang pinakasalan mo. At ako yung pinangakuan mo sa harapan ng altar na mamahalin. Pero ano ito, Vladimir? Dahil kay Ate Rebecca, babaliin mo mga pinangako mo sa akin? Na hindi ko na malayan lumabas na sa aking mga mata ang luhang hindi dapat makita ni Vladimir. Anong ginagawa mo dito? Pag-iiba ng usapan ni Vladimir at tumalikod nga ito sa akin. Siguro dahil ayaw lang talaga niyang makita nang umiiyak ako. At wala siyang planong i-comfort ako. Kaya marahas kong pinunas ang luha ko. Napatitig din ako sa labas ng bintana. Bakit nandito ka, Talia? Hindi mo ba alam kung gaano ka nga kasikat ngayon? Tungkol nga sa kasikatan ng paninira sa akin ng tinutukoy ni Vladimir. Nandito ako para linisin yan at ipakitang inosente ako sa kalokohan ni Ate Rebecca. Sinambit mo na naman ang pangalan ng kapatid mo. Wala akong kapatid na kagaya ni Ate Rebecca. Nagrabe pa lang kasamaan niya. Sa inosente naman talaga ako, Vladimir. At si Ate Rebecca ang hindi ako tinitigilan. Kinuha kong phone ko at binuksan kong video na pinadala sa akin ng estranghero. Tingnan mo, Vladimir, kung sinong tunay na magnanakaw at nagawa pa talaga akong itrap sa kalokohan na ito. Humarap sa akin si Vladimir at kinuha nga niyang phone ko. Saka pinanood niyang nais ko makita niya. Ngunit pagkatapos niyang panoorin, bakit blanko pa rin ang mukha niya? Tila ba walang nagbago kahit alam na niya ang totoo? Saan mo to nakuha? Tanong niya sa akin na nanatili ang malamig niyang boses. Sa tanong pa lang niya, para bang kalokohan lang ang naririnig ko. Bakit ganito lang ang reaksyon niya? Vladimir, mahalaga pa ba sa'yo kung saan ko ito kinuha? Hindi bang katotohanan ang dapat mong pagtuunan ng pansin? Ang katotohanan? Nagpapatawa ka ba, Talia? Saka ngumisi siya sa akin at kumilos siya para may gawin sa phone ko. Hindi ko inaasahan na i-delete niya ang video saka ang backup ko sa aking photo album. Kaagad ko naman inagaw kay Vladimir ang phone ko, ngunit huli ng lahat, nabura na niya lahat. Bakit mo binura? Bakit? Akala ko pa naman may pupuntahan itong katotohanan na hindi ako nagnakaw ng bracelet. Saka nilagay lang ito sa akin ni Ate Rebecca. Bakit mo binura? Alam mo ba na maraming tao sa SOCMED ang hinahamak ang pangalan ko dahil sa video clip na hindi nila alam ang buong kwento? Yun lang naman na video sana na magpapatunay na inosente ako at hindi ako magnanakaw. Nakakatuwa ba ng asawa ng isang matatag na Vladimir Duralde ay isang magnanakaw? Na hindi ko na talaga napigilang umiyak. Naiinis ako sa kanya na sobra. Talagang naiinis ako sa kanya. Anong punto dito, Talia? Ano bang kinalaman na pagiging inosente mo sa akin? Huwag mo nang ididiin si Rebecca. Nagdadalang tao siya kung hindi mo nakikita. Napatango ako. Kaya hayaan ko lang si Ate Rebecca na sirain niya ako? Yun ba, Vladimir? Parang ganun na nga, Talia. Maayos ang lahat sa akin basta walang ginagawa si Rebecca sa kanyang sarili. Tuluyan ng umurong ang dila ko nang marinig kong sinabi ni Vladimir. Wala siyang pakialam kung wala naman talaga akong ginawang mali kahapon. Ang importante sa kanya si Rebecca. Ayaw niyang ito masira. Nakakatawa talaga. Ako ang asawa niya, hindi ba? Pero mahal ba niya ako? O talagang totoong nararamdaman niya kay Ate Rebecca? Kailangan ko na ba talagang sumuko? Nagkaroon ng ganitong prinsipyo si Vladimir dahil masyado niyang inibig si Ate Rebecca. At ako naman, huminga na lamang ng malalim at nilunok nga ang katotohanan na ito. Mapakla akong ngumiti sa asawa ko. Asawa na kailangan ko na atang hiwalayan. At isuko ang nararamdaman kong ito sa kanya. Pero, konting oras na lang naman ang nalalabi ko sa mundong ito. Bakit hindi ko na lang sagarin kung gaano ko na nga kamahal si Vladimir? Pagmamahal na nagmumukha ka na nga talagang tanga. Sa tingin mo, Vladimir,
Ayos lang ba na mamatay ako sa depression dahil nga sa pinagsasabi ng iba sa akin? Ayos lang ba? Na parang ang pabiro kong tanong sa kanya pero luhaan na ang aking mga mata. Hindi man lamang ito tumitig sa akin. Kung yun mamamatay ka nga Talia, mamamatay ka ba? Huwag mo nalang pansinin, natawa ko sa sagot niya. Nakakatawa pero masakit na talagang aking dibdib at nalalabo ng aking paningin sa guwapong mukha nga ng asawa ko. Hindi ko alam kung saan ko ibubuhos ang frustration ko pagdating sa kanya. Sa daming tao na nakilala ko sa mundong ito, si Vladimir lang ang nagparamdam sa akin ng sakit na ito at kung gaano nga ako kawawa sa sitwasyon kong ito. Fine, napatango ako sa kanya. Sana ganyan pa rin Vladimir hanggang sa araw na mangyari yun. Wag na wag mo akong lalapitan kapag nangyari yan. Saka idagdag mo pa, hindi ka pupunta sa libing ko. Talia, umangat ang paningin niya sa akin. Pero tumalikod na ako dahil hindi ko na nga kaya ang emosyon kong nararamdaman. Isang bugso ng malakas na bagyo na hindi ko napaghandaan. Sa paglalakad ko palabas ng kumpanya ni Vladimir, hindi ko namalayan na nakalayo na ako. Hindi ko rin namalayan na basang-basa ng mukha ko ng aking luha. Sobrang naninikip ang aking damdamin. May choice naman ako nakalimutan ng nararamdaman ko kay Vladimir. Ang pagmamahal na meron ako sa lalaking halos 10 taon na nakalipas. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit lalong lumalim ang pagmamahal ko sa kanya. Ano ba Talia? Talagang hahayaan mo lang na ganituhin ka ni Vladimir at Rebecca? At dahil nangihina ang tuhod ko sa paglalakad, napaupo ako sa isang bench na hintayin ng bus at doon ko nga pinagpatuloy ang pag-iyak ko. Talia Maria, saka may naupo sa tabi ko at inalok ako ng panyo. Sa aking pag-angat, Kuya Simon. Ngayon ipaliwanag mo yan sa akin, bakit ang masayahin kong kapatid bigla na lang naging iyakin? Kuya, nahumagulol na nga ako ng iyak. Tama, dati naman talaga, bago kami muling nagkakilala ni Vladimir, talaga namang masayahin ako hindi ba? Anong nangyari sa akin? Napayakap ako kay Kuya Simon at niyakap naman ako nito pabalik. Isinubsob ko sa balikat niyang luhaan kong muka at ipinagpatuloy ko ang pag-iyak ko. Na hindi ko na inalala pang mga tao sa aking paligid kasi nadidismaya ako sa aking sarili. Dati naman talaga masayahin akong tao at mabilis akong nagbago. Nagkaganito dahil lang sa pagmamahal ko kay Vladimir. Shhh! Hindi ko na malayan sa bisig mismo ng malamig kong kapatid. Tuluyang nanghina ang katawan ko at nawalan nga ako ng malay. Vladimir's POV. Bullshit! Anong pinagagagawa ko sa aking sarili? Napasabunot ako. At hindi ko alam kung hahabulin ko si Talia. Bullshit! Paano ba ako nakapasok sa sitwasyon na ito? Napakagulo. Master Vladimir, nakauwi na si Miss Rebecca at Doktora Carlota. Report sa akin ng Secretary Philip nang bumalik ito. Nakasalubong mo ba si Talia? Napailing ito. Hanapin mo siya. Nakaagad na ikinatango ni Secretary Philip at tinalikuran ako nito. Dahil wala nga akong lakas ng loob na ako ang maghanap sa kanya. Bakit? Para humingi ng tawad sa mga masasakit kong sinabi? Alam ko naman na inosente ang asawa ko at hindi na niya kailangan na patunayan yun sa akin. Hindi ko lang talaga nakontrol ang galit ko dahil nga sa nangyari kay Rebecca. Inaalala ko lang ditong pinagbubuntis nito. Ang frustration ko, tuluyan ko na lamang ibinuhos sa akin trabaho. Ngunit nang bumalik sa Secretary Philip, Master Vladimir, si Madam Duralte kasama ang kanyang kapatid na si Dr. Simon. Dinala ni Dr. Simon si Madam Duralte sa kanyang apartment. Nabitawan kong hawak kong ballpen at napatitig ng gusto kay Secretary Philip. Alam ba niyang nire-report niya sa akin? Tss, hindi kapatid na buo ni Talia si Simon. Buisit, ihanda mo sa sakyan. Pupunta tayo ngayon din sa apartment ng gagong yan. Talia's POV. Nang magising ako, hindi ko alam kung nasaan ako pero isang malambot na higaan at ang interior design ng buong silid ay hindi naman ganun kasimple para nga sabihin nasa isang hotel lang ako. Sinubukan kong mapaupo bangon, ngunit naramdaman kong sakit ng aking ulo. Masakit ang ulo mo? Dahil yun sa kakaiyak mo Talia, na inalalayan ako nito. At sa pag-angat ko ng aking paningin, si Kuya Simon. Kuya, malungkot na umiti ito sa akin. Gwapo naman talaga si Kuya Simon at maraming naghahabol na babae sa kanya. Pero wala siyang pinansin ni isa dito. Para may balak patuloy na maging matandang binata? Palagi ka bang pinapaiyak ni Vladimir? Tss, tinignan kita kanina. Dala lang ng overfatigue kung bakit ka nahimatay at may natuklasan ako. Nagdadalang tao ka. Titig ni Kuya Simon sa aking mga mata
at marahan na lamang akong napatango. Napabuntong hininga na lamang si Kuya Simon. Sana hindi niya malaman ang kalagayan ko, na may tumor ako. Alam ba ito ni Vladimir? Napatango ako. Kung alam niya, hindi dapat niya ito ginagawa sa'yo. Talagang nakikipaglaro si Vladimir sa dalawang ilog. Ngunit sa nakikita ko, Talia, mas importante ata sa kanya si Rebecca. Kuya naman. Pasensya ka na, Kuya Simon, parang naabala pa kita. Papunta ka ata sa ospital kanina. Naabala pa kita. Huwag mo nga yung sabihin, Talia. Hindi naman sa abala. Ayos lang ang lahat basta ayos ka. Kapatid kita kaya kahit pagbalik ta rin ng mundo, ikaw ang priority ko. Napangiti ako sa sinabi ni Kuya Simon sa akin. Napakatamis. Ngunit nalungkot ako dahil hindi ko man lang narinig ang ganitong mga salita kay Vladimir. Kung ipagtanggol nga niya si Ate Rebecca, tuloy bigla ko namang naramdaman ang kirot sa aking dibdib. Thank you, Kuya. At pareho kaming napalingon ni Kuya Simon sa pintuan ng marinig namin na may nag-doorbell nga. Napagtanto ko, nandito ata kami ni Kuya sa apartment niya. Minsan kasi ayaw talaga niyang umuwi sa bahay noon. Dito ka lang, titignan ko lang kung sino. Napatango ako at tumayo na nga si Kuya Simon. Napansin ko sa labas ng bintana na halos gabi na. Pero napabangon ako sa kinahihigaan ko nang marinig kong nagkakagulo. At paglabas ko sa silid, nakita kong bumagsak sa sahig si Kuya Simon. Vladimir! Tigil ko dito nang sisipain niya si Kuya Simon. Nagkatitigan kaming dalawa. Galit na galit ang mga mata nito sa akin, pero binaliwala ko at nilapitan ko si Kuya Simon. Dumudugo ang labi nito at bago pa man ako makapagsalita, bigla akong hinila ni Vladimir at kinaladkad nga palabas ng apartment. Hindi na sumunod sa amin si Kuya Simon dahil sinabi ko naman dito na ayos lang ako. Sinalpak ko ni Vladimir sa loob ng sasakyan at nang makapasok din siya, kaagad na pinatakbo ng driver nito sa sasakyan. Hindi kami umimik sa isa't isa dahil alam ko nang sasabog kaming parehong dalawa. Hanggang nasa harapan na nga kami ng pamamahay niya. Kikilos na sana ako para lumabas ng sasakyan nang biglang hinila ni Vladimir ang kamay ko pabalik sa pagkakaupo. Ang mahigpit niyang hawak sa kamay ko ay senyalis na nais nito makipag-usap sa akin. Talia, hindi ko akalain na mas wala ka pang kwenta sa inaakala ko na hindi ko inasahan na maaari sa kanyang bibig. Anong pinagsasabi niya? Saan banda na napakawalang kwenta ko, Vladimir? Kailangan ko nang sumagot. Hinarap ko siya at hindi ito tumingin sa akin, pero ang kamay niya nanatiling nakahawak sa kamay ko. Pumunta ka sa kapatid mo para i-comfort ka? Hindi mo pala siya kapatid. Ampun ka lang, diba, Talia? So anong ginagawa ng isang ampun na babae sa apartment ng isang lalaki? Kapatid, maniwala, Talia. Sigaw niya sa huling salita at napatitig sa akin. Kaya ba niya sintok si Kuya Simon dahil binigyan niyang mali siya ng madatnan akong nasa apartment nito? Anong klaseng mali siya to? Seryoso ba si Vladimir? Talia, makinig ka. Lalo niyang hinigpitan ng hawak sa kamay ko. Sinasabi ko ito sa'yo na kahit paalisin kita sa buhay ko, hindi ka mapupunta sa ibang lalaki. Ayoko makita ng basurang tinapon ko ay pupulutin pa ni inuman. Nauunawaan mo ba? Huwag kang manindigan na napakawalang hiya mo. Galit na galit ang mga mata niya. At ang mukha niyang parang magiging halimaw sa galit na umiiral sa kanya. Pero ang ginawa ko, kahit nasasaktan na ako sa higpit ng hawak niya sa aking kamay, ngumisi ako. Vladimir, hindi ba alam mo namang ganyan talaga ako? Walang hiya? Pero kamusta ka naman? Kabit mong tinuring ko nakakatandang kapatid na si Rebecca. May kailangan na rin ba akong bigyan ng mali siya? Bullshit, Talia! Tugon na pasigaw nito sa akin. Halos mabingi nga ako. Basura, nilalarawan niya ako sa salitang ganun lang. Nakakabwisit talaga, Vladimir. Alam mo, Vladimir, wag mo akong gayahin sa sarili mo. Hindi porket biglang ayaw mo sa kasal na ito at may iba ka, ay ganun din ako. Mali ka, Vladimir. Maling-mali. Huwag mo kaming bibigyan ng mali siya ni Kuya Simon dahil isa lang na lalaki ang meron ako at nangako na sa kanya ako bilang ibibigay ang lahat ng akin. At ikaw lang yun. Hindi ka pa nahihiya sa sinasabi mo? Basura? Nakakainis ka? At tuluyan ko nang hinilang kamay ko sa pagkakahawak niya sa akin. Saka tinulak kong pinto upang makalabas nga sa sasakyan. Dumiretso ako sa aking silid at siniguradong nilak ko iyon. At sa likod ng pinto, tahimik nga akong umiyak ulit. Pasensya na, baby. Kailangan na lumaban ni Mami, hindi ba? Kahit paano, iniisip kita pero hindi ko na kayang panghawakan pang nararamdaman ko.
lalo na sa akin naririnig galing sa bibig ng daddy mo. Pero promise, kung hindi naman maganda talagang idudulot ng presensya ni daddy, mananahimik na lamang ako at iiwasan siya. Para sa ikakabuti mo, gagawin ko yun. Sa ngayon, hayaan mo nga muna si mami na umiyak ng ganito. Ang sakit talaga eh. Hanggang kailan kaya ang kayang gawing pagtitiis ni Talia? Paano pa niya malilinis ang kanyang pangalan kung ang tanging ebidensya niya ay nabura na ni Vladimir? Malalaman pa kaya ni Vladimir na buntis si Talia o magiging huli na ang lahat sa kanila? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.